Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa paglihis sa sunna at mga epekto nito sa paglihis sa intellectual. Kaya mga kapatid sa Islam, isa sa mga dapat nating alamin to. Kasi nga, ang mga tao nga sa ngayon, lumilihis dahil sa malaking impluensya ng social media, Facebook, YouTube, o ang ating TV, o ano pang mga magbibigay ng impluensya sa ating buhay. Kaya ingat po tayo mga kapatid, kasi ang paglilihis sa tamang landas ito ay paglabas sa tama at paglayo. Ayun, kaya nakakatakot. Tapos kung lumabas ka sa nasanayan mo, sa nakagisnan mo, sa mga tradisyon o pag-uugali, kasi nga minsan sa atin mga Muslim, meron na tayong pag-uugali na dapat sundin. Huwag ka nang lumabas doon, kasi nga kapag lumabas ka dyan, lumilihis ka na. At ang ating mga katuruan na nasanayan natin, alhamdulillah, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan nga, hindi na natin, pagsamba talaga, lumilihis ka sa pagsamba. Okay lang ang tradisyon. Kasi ang tradisyon, mamili ka lang yan eh. Pero mga pagsamba na, hindi na pwede yun. Kasi nga, paglilihis na yun eh. Utos ng Allah, tapos maglilihis ka pa. Kaya nakakatakot mga kapatid sa Islam. Kaya katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, hindi ko sinasabi sa inyo na meron akong mga kayamanan ni Allah at hindi ko nababatid ang hindi nakikita at hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y isang anghel. Ako ay sumusunod lamang sa anumang ipinahayag sa akin. Sabihin mo, pagkasing tulad ba ang bulag at sa nakakita? Hindi ba kayo nag-iisip? Allahu Akbar, tingnan nyo. Sabi ng Allah, hindi ba kayo nag-iisip? Hindi yan magkatulad ang bulag at ang nakakita. Kaya kung lumihis ka, tinuturing kang bulag. Kasi ang daan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakatuwid. Katulad na lang ng mga pagsamba na iba. Ang pagsamba, alam naman nila iisang Diyos. Pero lumihis sila. Gumawa na sila ng ribulto. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Sinamba nilang propeta. Lalo na sa panahon natin, malapit ng December 25. Yun, malaking kalokohan, isang malaking kasinungalingan yan sa Diyos. Na ang Diyos hindi nagpakatawang tao. Ang Diyos ay Diyos. Hindi niya kailangang magpakumbaba. Kaya kapag ang tamang landas ay lumihis ka pa, yun, may turing ka talaga na bulag. Bulag saan? Bulag ba sa mata? Hindi. Bulag sa katotohanan. Kasi nga ang katotohanan napakalinaw pa yan. Kasing linaw pa yan. Sobra pang linaw yan sa sinag ng araw. Tapos ikaw, nagbulag-bulagan ka dyan. Sabihin mo, ang Diyos nagpakumbaba, nagiging tao. Bakit? Kung kausapin niya pa mga langgam, magpapalanggam din siya? Hindi po, mga kapatid. Kaya ang paglilihis ay mayroong epekto yan sa ating lipunan. Kaya ito nakakatakot. Kasi nga, isang po na lang, nalinlang mo sarili mo dahil sa sarili mong kakayahan. Sabi niya, papayuan siya ng bata. Papayuan pala siya ng bata, sabi niya, bata ka pa. Kung papayuan siya ng mga matatanda, sabi niya, ang estilo, makaluba na yan. Naiwanan ka na ng panahon. Kaya yun, ano yan siya? Ibig sabihin, nalihis siya. Kasi nga, nalihis siya sa kanyang, akala niya tamang kanyang sariling kakayahan. Hindi po mga kapatid sa Islam, lahat dapat pakinggan mo yan. Baka makakuha ka dyan ng kaalaman at karunungan. Kasi lalo na sa mga matatanda, sila, tumanda na yan sila, marami silang mga natutunan sa kanilang buhay. Lalo na sa kanilang mga mali, paano nila hinarap ang mga problema nila. Kaya doon ka kumuha ng mga payo o kung paano natin, kasi nga kapag lumihis ka dyan, magkakaroon talaga ng masamang epekto. At ito pa, isa sa mga mga masamang epekto din ng pagkalihis ay
manloko ka ng kapwa mo. Nalulukuhin mo kapwa mo. Kaya nakakatakot yung mga kapatid sa Islam. Kasi nga, alam mo ng katotohanan, tapos ilihis mo pa. Ano ka ba? Katulad ni Satanas? Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, kamathali syaitan idha qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng Satanas ng kanyang sinabi sa tao na magtakwil ka, nang siya ay nagtakwil kanyang sinabi, katotohanan ako ay inusinti sa iyo, tunay natatakot ako kay Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Tignan nyo, Satanas, ganyan niya. Lumihis na siya, nanloko pa ng tao. Gusto niya maligaw tayo lahat-lahat. Kaya gano'n na mangyari sa iyo mga kapatid. Kapag lumihis ka sunnah, lumihis ka sa Islam, manloko ka rin ng kapwa mo para magkaroon ka ng mga kasamahan, magkaroon ka ng mga kaibigan. A'udhu billah. Kaya wag kang lumihis. Sumunod ka lang sa katuruan. At isa sa mga epekto din ng pagkalihis ay gagamitin mo rin sa mga iba. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nagsabi, o ang Panginoon, katotohanan sinunod namin ang aming mga pinuno at mga nakakataas, kaya iniligaw nila kami sa landas. O ang Panginoon, bigyan mo po sila ng 2 doble na kaparusahan at sumpain mo sila ng napakalaking sumpa. O dumila, mga naloko mo dahil sa pagkalihis mo, nilihis mo rin mga tao. Sa araw paghukom, babayaran mo pa yan mga kapatid sa Islam. Sila po ay manalangin sa Diyos. Diyos ko, parusahan mo yan sila. Ilan? 2 doble o dumila. Kung parusa mo na sa ano ka na, gagawin pag 2 doble o dumila. Grabe talaga, iyak talaga ang mga nanglihis ng iba, ng kanilang kapwa. Tapos susumpain ka pa ng napakalaking sumpa. Kaya, auzubillah, nakakatakot yan mga kapatid sa Islam. Kaya wag mong baluktutin ang katotohanan. Tandaan po natin na dahil sa pagkalihis mo, kahit alam mo yan, totoo na yan. Pero dahil sa pagsunod mo sa pagdanasa, kailangan mo baluktutin ang katotohanan. Kaya nakakatakot yan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng mga yaong tumatakip sa anumang ipinababa namin mula sa mga paliwanag at gabay, pagkatapos na aming pinaliwanag sa sanlibutan sa loob ng aklat, susumpain sila ng Allah at susumpain sila ng mga manunumpa, maliban sa mga yaong nagbalik loob at nag-ayos at nagpaliwanag. Kaya aking tatanggapin ang kanilang pagbabalik loob sapagkat ako ang tumatanggap ng pagbabalik loob ang maunawain. Kaya gawain po yan ng mga Hudyo na tinatakpan nila ang katotohanan kasi ayaw nilang lumabas. Kaya nakakatakot talaga ang pagkalihis. At isa sa mga epekto din mga kapatid, ang pagpapalusot sa totoong layunin na yun. Subhanallah. Kaya tingnan nyo sa mga tao sa ngayon, mga babae, pinapasuot nila ng sexy. Kanila sabihin nila maganda yan. Pero hindi nila alam, ginagahasa na pala sila sa isipan ng mga tao. Ginawa na sila mga material na pwede silang laypitan, hipuan, o gagawan ng masama. Akala lang iba, sa sa physical, hindi nila alam, pati sa mental, ginagawa na sila ng masama kasi nga, nagpapasiksi sila. Yun na nakakatakot. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid sa Islam. Tulad sa dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangakuan sila at papasahin at hindi sila pangakuan ng Satanas maliban sa panlilinlang. Ang kanilang mga kanlungan ng mga iyon ay maging impierno at wala silang mahanap na matatakasan rito. Tingnan nyo, yun ang pangako ng Satanas. Papaasahin ka lang niya, pero sa totoo lang, impierno pala ang bagsak mo. Kaya mga kapatid Islam, yun mga layunin po natin ay dapat nating ayusin na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Huwag nating pasuotin natin mga anak natin ng babae, yung ating mga asawa na parang naghuhubad na sila. Labas ang kanilang mga buhok. Nagpapakyut sa mga iba. Hindi naman nila asawa. Nagpapakyut sila doon. Yun, nakakatakot yung mga kapatid sa Islam. Suot ng sexy. Kasi nga, ang layunin po natin ay sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating ilihis. Kasi kung lumihis ka dyan, nakakatakot. Kasi nga yun, mga epekto yun. Nakakatakot ng mga epekto na darating. Tapos isa sa mga isa sa mga bunga rin ng pagkalihis ay ang pagkakasalungat sa intelektual at pag-uugali. Ayan. Iba ng isip yun. Weirdo na siya. Iba na mga pinag-iisip niya. Kaya wag nating yan. Ang mga tao na yun, akala natin mga marurunong sila. Akala natin sila mga maalam. Sila mga adventurous. Hindi po, pagkalihis yan. Pagkaligaw yan, kung ano pa. Naligaw nga lang ugali. Sabi na, modern na tayo ngayon. Oo, modern tayo sa kagamitan. Pero ang ating pagkaugali, huwag i-modern. Kasi pasok yan sa pagkalihis. Ang example na lang, ang babae naging lalaki na. Ang lalaki naging babae na. Tinatawag natin tumboy at bakla. So paano na? Bulag ka ba? Hindi mo ba alam ang tinatawag na pagkalihis? Lihis yan. Wala na yan sa tamang pag-iisip. Kaya ito ang ating tandaan mga kapatid sa Islam. Ingat na ingat po tayo sa tinatawag nating pagkalihis. Kasi nga, malilinlang ka lang. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan, likha namin para sa impyerno ang karamihan mula sa mga engkanto at mga tao. Dahil mayroon silang mga puso na hindi sila nakakaunawa gamit nito. At mayroon silang mga mata na hindi sila nakakakita gamit nito. At mayroon sila mga tainga na hindi sila nakakarinig gamit nito. Sila ay katulad ng mga hayop, bagkus sila ay mas naliligaw. Sila mga yaong pabaya. A'udzubillah. Tingnan nyo. Hindi halimbawa sila na mas ligaw pa kaysa mga hayop. Yun ang description ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi binigyan na sila lahat-lahat. Binigyan sila ng utak, binigyan sila ng puso, binigyan sila ng mata, binigyan sila ng tenga. Tapos, hindi pa alam anong totoo. Hindi pa nila alam anong mali. A'udzubillah. Kaya, ingat po tayo sa pagkalihis. Tapos, isa sa mga nakakatakot din ng epekto ng pagkalihis, mahilig sila sa pagtatalo at mga hidwaan. Kaya, wag nating silang wag nating lalo na sa pagkipagtalakayan mga kapatid sa Islam, wag mong yan kasi nga nakakatakot yan. Kaya nangako talaga si Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang tao iniwanan, katulad sinabi inulat ni Abu Umama radhiyallahu anhu na sinabi namin sa ng Allah SAW, ako'y maggagarantihan ng bahay sa mga dulo ng paraiso sa sino mang umiwan ng talakayan kahit siya pa ay nasa katotohanan, at bahay sa gitna ng paraiso sa sino mang umiwan ng kasinungalingan kahit siya ay nagbibiro, at bahay sa taasan ng paraiso sa sino ang umayos ng kanyang pag-uugali. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Albani. Kaya mga kapatid, ito ang tapos isa sa mga epekto rin ng pagkalihis mga kapatid, paghugot sa puot at paghihiganti. Yun, tingnan nyo. Hugot, tinatawag natin hugot. Saan yan naghuhugot? Nakakatakot kapag sa puot at paghihiganti. Kasi nga, ang mga tao na ito, lihis na. Hindi na nila alam ang tinatawag ng pagmamahal, pagmamalasakit, ang pag-uunawa. Nalihis na Doon na sila kumukuha ng kanilang hugot. Kaya nakakatakot mga kapatid sa Islam. Kaya payo ng Propeta Muhammad, katulad dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad, sinabi ng tao sa Propeta Muhammad, payuhan mo po ako, sabi, huwag kang magalit
At inulit niya ito ng maraming beses na sinabi, huwag kang magalit. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga Islam, huwag kang magalit. Ito ang tamang landas para hindi ka malihis. Kasi nga, kapag sobrang galit ka na, yun, nakakatakot, makahuhugot ka na sa puot at paghihiganti. Kaya marami na tayong mga nakitang mga ganung mga tao. Kaya ang kanilang puntahan ay talaga masama talaga ang resulta. At isa sa mga epekto din ng pagkalis mga kapatid na paniniwala sa ilang mga napanirang ideya. Mga masasama. Wala na utak mo parang kung ano ba, pagalis mo na, utak mo parang komunista na kasi nga sobrang gihis ka na. Katulad sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gayon din nalilinlang ang mga yaong tumatanggi sa mga palatandaan ni Allah. Kasi nga wala na linlang na siya. Kaya ingat po tayo sa kanila. Mga kapatid sa Islam, tandaan po natin na mga ganitong mga pangyayari, ang pagkalihis, meron ding mga epekto din sa iba. Meron ding tinatawag nating epekto sa ating mga Kaya ang isa sa mga tandaan natin mga kapatid sa Islam, ang epekto, yung mga pagpukaw ng kaguluhan, panlinlang sa mga kabataan, tingnan sa mga TV ngayon, grabing linlang. Ang paglaganap ng karahasan, pagdami ng mga krimen, at paglabag sa mga karapatan. Kaya po mga kapatid sa Islam, tandaan po natin na ang pag-udyok sa kalituhan sa mga puso at damdamin ng mga tao ay isa sa mga pagkalis yan. Binabago mo kasi ang konsepto, ang paniniwala ng mga tao. Ang iba pa, nagbibigay pa ng maling patwa. Ito nakakatakot. Wala naman siyang pinag-aralan, magbigay pa ng ibang patwa. Kaya ingat na ingat kayo. Bunga kasi yan ng mga pagkalis. Kaya para maiwasan to mga kapatid sa Islam, para maiwasan to, dapat tandaan nyo ayusin mo talaga ng maayos. Kaya dito, isa sa mga dapat buuin mo ang tamang karakter sa isang tao. Gamitin mo ng Quran at Sunnah para magkaroon siya ng tamang karakter para hindi siya po malihis. At lagi kang mag-anyaya lagi lang kayo sa gitna. Huwag kang sumubra, huwag ka rin sobrang baba. Sa gitna lang tayo lagi mag-anyaya. Tapos ang pinakamagandang natin mga anak natin o ating mga kasama natin, kaibigan na mahalin ang mga dalubhasa na nagpapakabanal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para po mawala po tayo sa pagkalihis. Sana dito na lang po, sana meron kayong napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.